Sabaw yan. Sura na itong upo. Uy, gahit kayo mukuan. Dili. Tama? Basta mawa ang kanta. Lisod na kayo pagbalik pa kanta. Wow. Wag doon din ko. Yung sana ko. Kapoy na lang ko. Ya, kuha ba ma? Tino ma? Nawa na po. Basta yung andip na po na. Diba yung tino ko? Karon lagi. Wag mo ko. Diyaan ko eh. Kapoy ko. Ako ba na ayop eh. Ayaw patinugat to. Das pa to tira ma. Das pa to tira. So today's one. Kamu ko iya ko rice. Iklop lang. Hey guys, so today's one is gonna be a little different. Duha We're na gonna test dito. out 3 Huh. different Duha. devices. Duha ba to? Okay. Ingon ko iya kaong rice. Wala rice. Pirik mo na. Ma, pirik lang. Umba. Huwag siyang umalis, pero hindi niya alam na abala ako sa paglilista ng ari-arian at naghahanda para sa babaw na magkakabago ng kapalaran ko. Sa nakaraang kulay ko, nang marinig kong nabuntis ang kabit niya. Bumuhad ako at niyakap ang mga binti niya. Umiiyak ng todo, pero noon, hindi ko alam. Alam ko, ito ay isang palabas lang na dinisenyo nila ni Leo Royan. At si Leo Royan ay hindi naman talaga buntis. Gusto lang niya ng posisyon balik na. ng opisyal para makapagtrabaho sa ospital Balik na. At ako, ang kandang babae Tinugan eh. Bilis butang sa taas. siya sa akin. Ako, isang babae, kailangan kong magsimula uli. Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho. Kaya kailangan ko ng panggastos. Pero kailangan din namin ni Leo Royan ng panggastos. Wala akong pakialam sa kanya. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kusina. Kayo, mga bata at may pinag-aralan, hindi dapat mahirap para sa inyo ang buhayin ng sarili. Nandoon pa rin sa kusina ang sanjeta. Espesyal na niluto para sa kanya. Pero ngayon, sa tingin ko, mas bagay sa akin ang sabaw na yan. Sa likod ko, narinig ko ang hikli ng isang babae at ang pag-alo ng isang lalaki. Parang ang tamis pakinggan. Nagluluto ako ng ludo sa kusina. Dahan-dahang pinahalo ang kutsara. Kalmado ang damdamin. Sa Korea ito ma. Doble bigas. Naging ganoong kalabis si Kuya Yanbo. Mahina at malambing ang boses ni Leo Royan. Pero kahit may pader, piling narinig ko pa rin. Sabi niya, gusto niya ng bahay. Gusto niya ng bahay. Gusto niya ng sahod. Gusto niya ng sahod. Hindi man lang niya pa rin tayo makakapagsama ng maayos. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ang galing pa rin umarte. Sa nakaraang buhay ko, naloko ako ng kanyang kaawa-awang hitsura. Akala ko talaga isa siyang mabait at inosenteng babae. Hanggang siya nalaman ko na lang. Pagkatapos niyang magtapos sa nursing school, naghahanap na siya ng boyfriend na opisyal ng militar. Nakipag-date na siya sa 3 lalaki. Lahat ay dahil. Manawag speakers din niya. Manawag ang takod din eh. Oo. Manawag ang takod din eh. Kaduhan sila siya manawag. Oo. Kaduhan sila manawag. Duha. Tapos manawag sa akin.
ang ika-4 niyang target at siya ang may pinakamataas na posisyon. Kaya napilitan siyang magsinungaling na buntis siya para pilitin siyang makipagdiborsyo. Paano kung ako na lang ang kumausap kay Nagay? Biglang sabi ni Ryan. Siguro kung ako mismo ang hihingi ng tawad sa kanya, baka lamang ang puso niya. Hindi. Nagmamadali ang boses ni Yubo. Hindi ka pwedeng ma-stress sa kalagayan mo ngayon. Pero, Kuya Yubo, lumabas ako ng kusina na may dalang mangkok ng lugaw. Sinadya kong gumawa ng malakas na ingay. Biglang tumahimik ang kabilang kwarto. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pinto at mga yabag. Malinaw na umalis na si Ryan. Dahan-dahan kong ininom ang lugaw. Naghihintay kay Yubo na dumating para ipagpatuloy ang usapan kagabi. At tama nga, wala pang 10 minuto. Pumasok na siya. Kama flush, pag-usapan pa natin to. Umupo si Ano sa kabilang mesa. Halatang pagod ang mukha. Madali lang ang tungkol sa bahay. Pero pwede bang bawasan ang sahod? Bakit? Masyado kang maliit ang sahod na ibinabago para kay Commander Joe Walion. Hindi. Ang kailangan ni Ryan ngayon ay pambayad sa nutrisyon. Hindi rin maliit ang pambayad sa gamot. Tumago ako. Kung gayon, mas lalo mo akong dapat bayaran. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, kung wala akong panggastos, tiyak na magrereklamo ako sa organisasyon. Diba? Ngumiti ako sa kanya. Paano mo ipapaliwanag sa komisar kapag tinanong ka? Sasabihin mong dahil sa pabig mo. Hindi mo na binibigyan ng panggastos ang asawa mo. Agad na namagla ang mukha ni Yuko. Sabihin ka, napakahalaga ng reputasyon. Kung kumalat ang balitang iniwan niya ang kanyang asawa, hindi niya mapapanatili ang posisyon niya bilang commander. Tama flush, huwag ganyan. Nanginginig ang boses niya. Maghiwalay tayo ng maayos. Huwag na nating pahirapan pa. Hindi ako nangigulo. Ikaw ang nagsabing gusto mong maghiwalay. Nagbibig lang ako ng makatungirang kahilingan. Pero sa mga hinihingi mo, paano kami mabubuhay ni Ryan? Wala akong pakialam doon. Tumayo ako para ayusin ang mga plato. Kung may lakas kayong loob na magsama, dapat handa kayong harapin ang mga kahihinatnan. Matagal na natahimik si Yuko. Sa huli, nagmimikit siyang nagsabi, sige, hati tayo sa sahod. Lahat, matigas ang desisyon ko. At para sa buwag ito, hindi para sa susunod na pamamahala ng pera. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hinambos ang mesa. Huwag kang maging gawaman. Kayo ang mga mapag-abuso. Malamig ko siyang tinitigan. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Paano ko kayo tinrato sa loob ng 3 taon? Nagbukas siya ng bibig, walang masabi. Sa loob ng 3 taon na iyon, talagang naging isang perpektong asawa ako. Inalagaan ko kayo, at napakaganda ng aking reputasyon sa pakikipag-ugnayan. Wala akong kasalanan sa'yo. Ikaw ang unang nagtaksil sa kasal natin.